Magandang araw po sa ating lahat and welcome sa aking kusina. Muli ako po ang inyong madiskarting nanay at dahil ngayong araw ay sinipag tayo. Pasensya na ha, medyo talagang busy si Manay sa aking cafe kaya naman dito babawi tayo paunti-unti para sa ating mga manonood. Tayo ay magtuturo ng pangkabuhayan. So meron tayong iba't ibang flavor ng pulburon mga Manay. Napakaganda nitong pagkakitaan kaya naman tara at atin ang umpisahan. So, nandito na yung mga kailangan nating sangkap. Meron tayong gatas. So, any brand ng powder milk, mga manay, pwede nyong gamitin. So, lalabas na lang po dyan sa screen sa baba yung mga tamang sukat. Then, meron tayong puting asukal. Ayan, mas maganda puting asukal lang gamitin para malinis tignan yung ating pulburon na lulutuin. Kailangan din natin ng harina. Dito pwede kayong gumamit ng cake flour, all-purpose flour, pwede rin po ang third class na harina, yung mumurahing harina na nabibili sa palengke ay pwedeng-pwede. Meron din tayo ditong melted butter. Mas mainam talaga kapag mamahaling butter, mas masarap yon. Pero any brand ng butter ay pwede nyong gamitin. Pwede rin kayong gumamit ng margarine. Pwede rin kayong gumamit ng margarine na nabibili sa palengke para mas mura yung costing. Meron din tayo ditong pinipig para sa ating mamaya para sa ating iba't ibang flavor. Kakailanganin din natin ng crushed Oreo. Ito po mga manay, nabibili na sa supermarket. Meron din po sa online. So pwede kayong mag-check. Kung wala naman, pwede na rin kayong bumili ng biscuit na Oreo. Then, durugin, tanggalin yung kanyang pinakapalaman sa gitna. Kakailanganin din natin ng crushed Graham dahil meron tayong flavor ng Graham mamaya. Ayan. So nakakabili nito sa mga palengke ha, supermarket meron din. Kaya hindi na mahirap hanapin yung ating gagamiting pang-flavor sa ating pulburon. So eto lang yung mga sangkap na kailangan natin. Unahin natin ang pagluluto nitong ating pinipig. May nabibiling pinipig mga manay na luto na. So kung may makikita kayong ganon, mas mainam, yun na yung bilhin ninyo. Pero kung wala, gaya ng ginagawa ko, napakasimple lang, bubusahin o isasagad nyo lang to sa isang pan na walang oil. Tapos kailangan katamtaman lang ang apoy para maiwasan na masunog. So pasensya na kayo sa boses ko, medyo parang malat dahil talagang madalas akong puyat sa aking kainan. Then pagkatapos natin yun masangag o mabusa yung ating pinipig, tayo na mag-umpisa para magluto ng ating pulboron. Sa isang malaking kawa o kawali, ilagay yung 1 kilo ng harina. Then, kailangan ng apoy, hindi po sobrang lakas para maiwasan na masunog ito. So, pag nasunog, pangit naman po ang kalalabasan. Then, ito po ay ating lulutuin sa katamtamang apoy. Hahaluin ng hahaluin hanggang sa ito ay parang nagkukulay yellowish na siya ng konti. So, may kita nyo naman yan at maaamoy ninyo. Bumabango na po yan habang tumatagal po ang ating pagluluto. Kailangan iwasan na iwanan dahil kailangan to ay continuous na hinahalo. Hindi po kailangan iwanan itong ating pagbubusa o pagsasangag ng ating harina. Bali dito sa aking binabahagi sa inyong recipe ng paggawa o pagluluto ng pulboron ay malaki ang kita rito mga manay. Kasi maganda siyang pangregalo, pambaon, pambenta, at pang giveaways kung meron kayong mga okasyon sa inyong tahanan. Napakadali lang naman nito gawin at tandaan ang sikreto sa pagluluto nito ay yung kailangan may kasamang pagmamahal. So kapag ganito na yung kulay ng ating harina, ilalagay na natin dito yung ating gatas. So hindi na masyadong kitang nag-yellowish na siya kasi nga may ilaw yung aking camera. Then susundan na natin ang paglagay din ng ating puting asukal. So kapag nag-yellowish na yung inyong harina mga manay, kailangan po mahinang-mahina na lamang po ang apoy dahil maya-maya po ay yan ay ating papatayin na. So iniiwasan kasi natin na masunog yung ating sugar, so yan po ay maglalapot at hindi rin po magiging maganda. So ayan, nakita ninyo, hininaan ko na, di ba? Hahaluin ko lamang po yan. At kapag nahalo ko na po ng maigi, so nagpantay na yung kulay ng ating asukal, harina, at yung ating gatas, ay pwede na rin po natin patayin dyan ang apoy. So hindi na natin to kailangan pang lutuin ng matagal dahil yung ating sugar at yung ating gatas ay may tendency na mag-melt at masusunog
at hindi rin po magiging maganda ang kalalabasan ng ating pulburon. So kapag okay na, ganito na yung kanyang itsura, so halong-halo na, pantay na yung kulay, ay pwede na natin tong hanguin dito sa ating pinaglulutuan. So dito pa lang mga manay, talaga namang amoy na amoy ko na yung bango. So dito pa lang ay pwede nyo na tong papakin. So meron na kayong classic na pulburon. Pero para yan ay magbuo-buo, ilalagay na natin dyan yung ating tinunaw na butter. So sa paglalagay ko ng melted butter mga manay, nakapatay na po dyan ang apoy ha. Hindi na po yan nakabukas. So hahaluin po natin yan. Ayun po yung para magiging binder natin. O siya yung makakatulong para magbuo yung ating pulburon. So importante po talaga yan. Gaya ng sinasabi ko kanina, kung gusto nyong magtipid, pwede kayong gumamit ng mga margarine, yung nabibili sa palengke. Pero hindi siya ganon kasarap. Gaya ng talagang butter yung ating gagamitin. So pwede kayong gumamit ng margarine na nabibili sa palengke or yung nabibili sa supermarket para naman po mas malasa-lasa at masarap po yung ating magagawang pulburon. So dito nakikita ninyo na nagbubuo-buo, no? So dahil nga po sa pagkalagay ng ating butter, no? Ang gagawin lang po natin ay ganyan sa ginagawa ko. Dudurugin ninyo hanggang sa maging pantay po ang kulay. Durugin ng maigi gaya ng ginagawa ko na to. At huwag nyo na pong iwanan ng paghalo. Medyo nakakangalay nga lang po talaga ang paggawa nito, kaya kailangan may kasama kayo sa pagluluto ng inyong pulburon, lalo na kapag madami. Lalo na to, diba, 1 kilong harina yung aking ginawa. So once na okay na, pwede na natin tong hanguin dito sa ating kalan upang tayo maglagay ng iba't ibang flavor. So bali dito ay hahatiin natin to sa 3 dahil gagawa nga tayo ng 3 flavor ng ating pulburon. Meron tayong cookies and cream, gagawa rin tayo ng graham at yung ating pinipig. Sa parting to nakikita ninyo na sinusukat ko para pare-parehas po ang timbang o ang bawat cups na nilalagay ko sa 3 lagayan. Pero nasa inyo yan, pwede nyo rin timbangin kung meron kayong timbangan para pare-parehas po talaga ang bawat bigat na nailalagay natin sa ating lagayan. At kaya nga rin pala ganito karami yung aking nilutong pulburon mga manay. Kasi biglaan din na may mga bumili sa amin at gustong mag-order nito. Kaya naman sabi ko, sige na nga, i-share ko na rin sa inyo. So pagkatapos ko matakal ng bawat sukat, so naglagay na tayo dito ng iba't ibang flavor. Naglagay na ako doon ng ating cookies and cream, then yung ating pinipig at ito yung ating graham. So napakadali lang pagkalagay ninyo noon, hahaluin lang natin gaya ng ginagawa ko. So, ganun lang kasimple maglagay ng iba't ibang flavor. So, pwede rin kayong gumawa ng sariling flavor na gusto ninyo. Pwede ang matcha. So, kayo yung masusunod sa mga gusto nyong flavor. Pwede rin po ang chocolate. So, lalagyan nyo lamang po at tansyahin ang paglalagay. Depende po yan sa, kumbaga, tapang ng flavor na gusto nyong ilagay sa inyong pulburon. Pagkatapos natin mahalo yung sa ating graham, isunod natin dito yung pinipig. Alam nyo po ba ang paborito ko sa pulburon? Itong pinipig mga manay. Gustong gusto ko siya kapag kinakain yung parang, alam mo yung malutong habang kinakagat mo meron kang nagdudurog-durog sa bibig mo. Talagang saktong-sakto yung timpla nito. Then next itong ating cookies and cream. So ganyan lang po, halu-haluin lang natin. So napakadali lang, di ba? Alam ko kaya nyo itong gawin. Kaya kung meron kayong mga anak na nasa bahay lang, pwedeng-pwede nyo itong maging banding. At the same time, pwedeng-pwede nyo pagkakitaan. So pagkatapos natin mahalo lahat, malagyan ng bawat flavor yung 3. So pwede na tayo ditong magtakal. Ganun lang kadali gumawa nito. Kaya naman para sa mga nanay at ate na naghahanap ng extra income, pwedeng-pwede nyo itong subukan. So okay na? Bale, pwede tayong gumamit dito ng ganitong pantakal ng pulburon. So ito nabibili lamang po sa palengke, meron din online mga manay, pero hindi ko to gagamitin. Papakita ko lang sa inyo para in case na wala kayong makita doon sa ginagawa ko, pwedeng ganito yung gawin ninyong pagtatakal. So ganyan lang, itamp nyo lang sa pinaka isang lagayan para pag tumigas yan, saka nyo ilagay dahan-dahan doon sa inyong mga cellophane o yung pambalot ninyo. So, ididikdik nyo yung maigi para po siksik at hindi siya ampaw para maiwasan kaagad na madurog. So, mayroon na tayong pinipig, cookies and cream. Then, ito naman yung ating graham.
Kailangan siksikin, ganyan. Papantayin ninyo yung pinaka ibabaw para siksik na siksik siya. Then saka nyo ipapump ng ganito. Bili ko sa pump na to is nasa 45 pesos yata mga manay. Pero dahil hindi ko nga gagamitin yon, ito yung gagamitin namin. Ganitong lagayan mga manay. Mas malaki to doon ha, kasi para mas elegante. Then gagamit tayo ng, ito yung pinakapambalot niya. So ilalagay ko na lamang po yung link nito sa aking description box sa baba sa mga gustong mag-try. Dahil alam ko, kakaibang balutan to ng pulburon na makikita ninyo. Para eleganteng tignan at the same time mas na-maintain yung pagka-crunchy ng ating pinipig na nilagay sa bawat flavor ng ating pulburon. So simpleng-simple lang. So dito, bali eto mga manay, mura lang itong mga lagayan na to. Nabili ko to online. So ang gagawin natin, maglalagay tayo ng bawat flavor sa bawat lagayan. So kuha muna tayo ng isa. So bali ganito lamang po yung gagawin natin. Maglalagay tayo ng tamang sukat lamang ng ating pinipig pulburon. Then sisiksikin po natin gamit yung ating spoon para po hindi naman siya ampaw. So maglalagay din tayo ng allowance para makapaglagay tayo mamaya dyan ng toppings. Then next naman natin itong graham. So maglalagay tayo ng toppings mga manay sa ibabaw para po alam natin kung anong flavor yung nakalagay sa packaging. Or kung meron kayong label, pwedeng-pwede naman kahit wag nyo nang lagyan ng toppings, maglagay na lang kayo ng label dun sa packaging. Then ito naman yung ating cookies and cream. Pagkatapos natin makapaglagay sa ating mga lagayan ng ating pulburon, so dito papakita ko sa inyo, meron na tayo ritong crushed Oreo. Maglalagay lang tayo sa ibabaw ng saktong amount lang. Pero nasa inyo kung gusto nyo marami, pwede naman. Dahil dito nga naisipan ko maglagay ng toppings dahil nga wala pa akong pang label ng aming pulburon para sabi ko makikita namin kung ano yung flavor na nakalagay sa loob ng aming packaging. So ganyan lang, pagkatapos natin malagay gamit yung ating spoon ay didikdikin ulit natin para kumapit at hindi siya matanggal. So ganun lamang po, ganun din yung gagawin natin sa iba pang flavor. Then next, ito naman yung ating pinipig. Pinaka-paborito ko sa lahat. So gamit pa rin yung ating pinipig na sinangag kanina. Maglalagay lang tayo sa ibabaw. Sakto lang para yung hindi naman siya yung sobrang daming nakalagay. Pero kung mahilig talaga kayo sa pinipig, pwedeng-pwede nyo naman damihan. Bali itong nilalagay ko nga palang pinipig ay nagsangag ulit ako ng panibago dahil yung pinakita ko sa inyo kanina ay nailagay ko lahat. Then next natin, ito namang yung ating graham. So maglalagay din tayo ng topping gaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Kung paano natin ginawa dun sa dalawa, ganun din yung gagawin natin dito. So maglalagay lang tayo ng konti. Ganyan. Di ba ang gandang tignan? Parang kala mo, anong tawag dito? Mga graham cake, pero pulburon pala yung ginagawa natin. Continuous lang natin ang paglalagay ng topping sa ating pulburon. At pagkatapos natin malagyan lahat, sabay-sabay natin yan na didikdikin gamit yung ating spoon. Yung saktong dikdik lang ha, huwag masyadong gigil na gigil para naman hindi masira yung ating pinakalagayan. So ganyan lamang po. At ang ating panghuli, yung ating pagsisil o paglalagay dito sa ating packaging. Di ko alam kung anong tawag dito mga manay. Basta ilalagay ko na lamang po yung link sa aking description box. So ilalagay natin yan sa loob, ganyan yung magiging itsura niya. O di ba ang sosyal? So hindi mo siya isipin na mumurahing pulburon, maganda yung packaging, masarap pa. Then ito yung ating pang-seal. Mga manay, ang mura lang neto. Yung pang-seal natin na yan. So i-share ko rin sa inyo kung saan ko yan na-order para pwedeng-pwede kayo makapag-start ng inyong panghanap buhay. So ganito lang yung gagawin nating pagsisil. Bali, unang gagawin ninyo ay painitin nyo muna ng mga at least 3 minutes itong inyong pang-sealer. Tapos pantayin yung dulo ng inyong packaging, ganyan. Then, saka ninyo ilapat. So, mabilis lang po siyang malak. At ang ganda pang tignan. Kikita ninyo, di ba? Sa lagayan pa lang talagang ang sosyal na. So, pwedeng-pwede itong pang-giveaways, pang-regalo, lalo na ngayon, di ba? Pwedeng-pwedeng pambenta kasi hindi siya sisingaw. Yung nasa loob, hindi siya yung
mabilis masira. Kasi kapag talagang yung open yung pang-packaging natin, nakakasingaw yung pulburon, may tendency na mabilis kagad masira yung ating produkto. So kapag ganito, sealed na sealed, mas tumatagal. So ulitin ko, papantayin nyo lang yung dulo, then ididiin yung inyong pang-sealer, tapos ilang segundo lang, nakadikit na yan. Lalo na kapag napainit nyo na kagad itong inyong sealer. So itong sealer na to mga manay, murang-mura lang to. Tapos itong mga pinambalot ko sa ating packaging ay mura lang din, kaya pwedeng-pwede kayong makapag-umpisa ng inyong pagnenegosyo. Lalo na po sa mga nanonood dyan na naghahanap ng extra income, so maganda tong pagkakitaan kasi hindi to kagad madaling masira. So napakadali lang netong gamitin, handly lang siya. So pwedeng-pwede kagad dalhin kahit saan. So ulitin ulit natin yung pagsisil kasi natutuwa ako. Bali, itong mga ginagawa ko mga manay ay may order na nito kasi ito po ay order sa amin. Tapos sabi ko gawa na lang tayo ng bago para dun sa susunod na pan-display namin sa cafe. So meron na rin ako rito mga katuwang na nagluluto yung aking mga stop. Kaya dito po ako nagluluto o nag-shoot na sa aking store. Kaya sa aking mga avid followers, aking mga taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong paghihintay. Medyo na-busy talaga si Manay kasi sa aking pagtitinda dahil tayo ay naghahanap buhay na, so may sarili na tayong kainan, kaya naman talagang nabibisi sa pagluluto dito. Pero wag kayo mag-alala kasi tuloy-tuloy pa rin po yung aking pag-share gaya nito na pambenta rin po talaga namin to dito, pero sinishare ko sa inyo kasi gusto ko rin na pagkakitaan ninyo. Dahil yun ang talagang gusto ko nga mangyari na lahat tayo, mga nanay, ate na gustong kumita, makapag-start ng hanap buhay sa maliit na puhunan. So paulit-ulit lang natin yung na ginagawa para hanggang sa masil po natin tong lahat ng pulboro na to. Then sa huli, magko-costing na tayo. So habang ako ay nagpapak dyan, mag-costing na muna tayo. Ito po ay base po sa aking mga nabili ha. Bali dito po ay gumastos lamang po ako ng 564 pesos sa lahat-lahat. So kasama na po yung packaging. So dito po sa lagayan na ginagamit ko, kasama po yung plastic, yung pinaglagyan ng pulburon, pumapatak lamang po yan ng piso 0.4 centavos. So napakababa lang po, no? So kasama po yan sa 564 na ginamit kong ingredients, kuryente, at pati yung gas sa ating pagluluto. So i-divide natin yan sa 67 dahil 67 pieces yung aking nagawa na pulburon na iba't iba ang flavor. So pumapatak lamang po ng 8.4 centavos o 8 pesos and 0.4 centavos yung puhunan ng bawat isa. So pwede nyo itong ibenta ng 15 pesos or kung gusto nyo ng mabilisan, pwede nyo ibenta ng 12 pesos. So hindi na masama. Dahil if ever na halimbawa ibebenta nyo siya ng 12 pesos, so pwede kayong kumita ng 240 pesos kapag naubos nyo tong 67 pieces na pulburon. Siyempre kapag kumikita na kayo, hindi naman ganito lang yung inyong gagawin. Mas marami na. So, mas marami, mas lalaki yung kita natin at mas liliit yung ating costing. So, pwede nyo pa yan babaan, lalo na kung gusto nyo talaga na mabilis maibenta ang inyong pulburon. At mga manay, ang sukat nito ay malaki kesa dun sa ginamit kong hulmahan na large ng pulburon ha. So talagang sulit na sulit kahit ibenta nyo to ng 15 pesos ay talagang pwedeng-pwede. Kaya naman po para sa ating mga manonood, again, ang aking costing ay base po sa aking mga nagamit na sangkap. So kailangan na matuto tayong magkwenta ng sarili nating mga ginagamit para po maiwasan na tayo ay malugi. At ayun nga lamang po, sana po ay may natutunan kayo. Paalam!